Okay guys, dire-diretso na tayo sa may second video. Tapos yung first video, pwede nyo i-check dun sa may channel natin. Ayan. And shoutout po ulit sa mga viewers natin, sa mga nagle-like, sa mga nagko-comments, mga madam and sirs. Ayan. So thank you po sa support nyo. Let's start with stock update dun tayo ulit, Same set, same list. Line natin yung SCC. So, medyo namumula ngayon. Ayan. Okay. So, sa weekly chart, since nasa resistance nga, if ever man na na ma-reject, so, pwede tayong bumalik sa 33. Ayan, kasi ito na yung support niya ngayon, Magiging support niya dito, guys. Just in case, dito, Ayan, sa may 33. Kasi ito yung, kumbaga, pinakamalapit na pwedeng maging support based dito sa weekly chart. So, yung second support kasi, medyo up kasi, yun nga, mas malayo dun sa may first, So, yung second support na sa 31.6. Somewhere here sa area na to. Ayan. So, dito guys sa may green box. Second green box, Ayan. Then, of course, yung overall natin. Ayan. So, medyo pa-uptrend naman siya. Ayan. Pero kasi yung major concern natin dito, yung breakout dito guys sa may 36, Ayan. So, since wala pa naman, kaya of course, lang tayo. Let's wait. Ayan. So, steady lang guys, For now, so, crossover. Nagbabadya na yan, Ayan, bearish crossover. So, sa malamang dito, sa may 33, kasi ito nga yung support. Ayan, for SCC. Next natin is, ayan, we have DMC of course. For DMC, tingnan natin. So, medyo nabumula siya. Ayan. So, kung ganito guys yung magiging scenario natin, pwede tayong bumalik dito, sa may 11.2. Kasi ito yung support. Malapit dito guys yung support, Ayan, sa area na to. Pero, since meron tayong trend line dito, still pwedeng ma-hit yan, Ayan, kasi kung pagbabasihan natin to, for DMC, mahaba yung niya yung body ng candlestick pagka nag-sell off, ayan, diba, mahaba yung mismong body. Same here. Ayan, mahaba guys, Tapos ito pa. Ayan. So, mahaba siya. Same here. Ayan, weak pa nga dito. Ayan. Kaya I think, in my opinion, pwedeng pa rin to, So, pwede pa rin malaglag dito, diba? So, of course, one more shakeout. So, as low as 10.5 or dito guys sa may support sa may green box 10.7, Somewhere here. Okay, sa area na to. Ayan, so pwedeng ganito yung mangyayari. Okay. So, for now, tingnan natin. Ayan, kasi nag-breakout naman na, Tingnan natin kung mag-hold dun sa may next support. Ayan. Sa 11.2. Next, LTG. Check natin yung LTG. Yun lang, nalaglag na. Yun lang. Nalaglag na guys, sa may support natin. 9.9 of course, okay. 9.9
So, ang next target, 9.7. Pero, based dito kasi parang trend line to yun. Ayan. So, medyo mag-adjust tayo ng konti. Ayan, no? So, since noong 2020, first touch, second touch, third, fourth, fifth. So, it means considered po yan as a trend line, ano? For LTG. Kaya yung ano dito, yung bearish case for LTG, of course, malaglag dito, no? As low as 9.4. Ayan, so dito yun sa area na yan. So, tignan natin kung hanggang saan, no? Yung ano na to, yung pag-retrace niya, no? And sa daily chart naman kasi, so still nasa taas pa rin naman ng 200-day moving average. Ayan. Gap down, no? Diba? Ayan. Next po natin is OKTEL. So, TEL guys, check natin. Ayun, so na-hit na yung 200-day moving average. So, ngayon tignan natin kung mag-hold dito sa may loob ng green box, no? Since may trend line tayo dito, possible trend line, we have 1, 2, 3, and possible dito, no? As low as 1.4, somewhere here. Ayan, so tingnan natin tong kung hanggang saan, ano, yung pagbagsak na to ng price ni PLDT. So far naman, oversold na siya, pero let's see guys kung hanggang saan. So, still pwede pa rin naman tong extend hanggang dito guys, ano. Ayan, sa lower part ng green box. Somewhere here sa 14 to, yun nga, 14, 17 to to 14, ano. 1.4 guys. Ayan, no. So, still nasa taas pa rin naman ng 200-day moving average. Ayan, kaya still safe pa din, no. Next, ALI. Check natin yung ALI guys. So still andito sa may ano, no? Okay, sa may resistance. Since wala pa naman tayong confirmation dito, let's wait muna. Even though na overbought na to, tignan pa rin natin, ano. So, pwede kasing, ano, mangyari is paglaruan. Ayan, kaya hindi pa rin po natin aalisin yung case na pwede mag-retest dito, guys, sa may 36 na yan, no. So, still pwede. Still pwedeng mangyari, no. Then, sa daily chart, okay, so medyo, ano siya ngayon, medyo berde. Ayan yung closing niya, green. Ayan, kaya tignan natin, ano. So, still, ano pa rin naman ngayon, Tuesday pa lang. So, meron pa tayong couple of days. Ayan, para makita natin kung may hit by 36 or talagang, ano na siya, ano, pagpo-pullback na. Ayan, since yun nga po yung nakita natin, parang may divergence kasi rito. So, let's see na lang, ano, kung mag-extend. And kasi pagka nag-extend, of course, so possible double divergence, no? Yung mangyayari dito for ALI. Ayan. So, next natin is last globe. Okay. Check natin yung price ni Globe. Medyo nag-hold to na. Nag-hold guys. Okay.
So, sa part na to, mukhang alive pa. Tingnan natin kung makaka-comeback ba to, no? Okay, para mag-retest dito sa 2-3. Ayan. So, medyo ano kasi, kung titingnan natin sa daily chart, ayan, no? Medyo bumalik. Ayan, no? Diba? Since may TL nga tayo dito. 1, 2, 3. Tapos ito yung 4. Ayan. So, tingnan natin. Still, nasa loob pa rin ng green box, ano? Ayan, pumasok ulit sa loob, eh. So, unless na lang kung talagang sa mga susunod na araw, eh, ano ulit to? Mamula. Okay, pagka namula, ang possible support dito, guys. Sa 2,150. Next green box, of course. Ayan. So, I think tapos na po tayo. At maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye and God bless.